Welcome to Donmar TV News Channel. Dante, ano-anong mga panibagong reklamo ito na isasampa laban kay Marcos? Ayon kay Attorney Howard Calleja, abogado ng mga complainant, maaaring ihahain nila ang motion for intervention o ito yung pagsang-ayon sa unang inihaing petisyon na kansilahin ang Certificate of Candidacy ni Marcos o petition for disqualification. Posibleng isasampa nila sa Lunes o Martes ang reklamo na mula sa mga grupo ng mga taxpayer, businessman at marshal of victims tulad ni Bagong Alyansang Makabayan Chairperson Carol Arroyo. Dagdag pa ni Calleja, naniniwala silang matibay ang reklamo ngayon kay Bongbong Marcos at guilty ang dating mambabata sa paglabag sa tax code. Noong 1995, nahatulan ng Quezon City RTC si Marcos ng 4 counts kaugnay sa hindi pag-file ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Ito umano ay malinaw na kasong may kinalaman sa moral turpitude o masamang pag-uugali at kasama sa parusa ay ang tuluyan siyang madiskwalipika sa pag-upo o i-appoint sa alinmang posisyon sa gobyerno. The case is centered on moral turpitude. Why is it centered on moral turpitude? Because we all know that in the years 82, 83, 84, and 85, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. did not file and did not pay taxes to the government of the Philippines. Aga ayon pa kay Calleja, nagkamali din umano ang Court of Appeals nang alisin nito ang parusang pagkakakulong kay Marcos sa kaugnay sa kanyang kasong tax evasion at penalty lamang ang ipinataw nito na pagbabayad ng penalty. Umaasa si Calleja na gagawin ng COMELEC ang trabaho bilang independent body ng pamahalaan. Isa pa aga sa sinabi nitong si Calleja ay hindi naman umano sila na mumulitika bagamat itong kanilang grupo ang Isang Bayan. Si Calleja ay isa sa convener ng Isang Bayan na nagsusulong sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo. At ayon naman dito sa grupo ni Marcos sa isang pahayag kahapon, sinabi ng kanyang kampo na inaasahan na nga nila aga itong sunod-sunod na pang-atake sa kanilang kampo. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Dante, may inilabas na bang pahayag ang COMELEC patungkol dito sa iba't ibang reklamo sa pag-file, dito sa kandidatura ni Marcos? Aga, batay dito sa mga inilabas na napahayag ni COMELEC Director at tagapagsalita ng komisyon na si James Jimenez, nasa 6 na linggo pa aga bago nila madesisyonan itong disqualification o itong cancellation petition para makansela yung COC ni Marcos dahil may dadaan pa ito sa proseso kung saan iraraffle muna yung kaso, kung saan mapupunta at bibigyan pa rin ng pagkakataon ang kampo ni Marcos na sagutin yung petisyon at magseset din ang komisyon ng pre-conference doon sa kaso at kasunod niyan ay inaasahan na ang paglalabas ng resolusyon sa kaso. So batay doon sa timeline na sinabi ni Jimenez, nasa 6 na linggo pa aga ang maaaring mailabas ang desisyon sa desisyon sa isang cancellation case. Aga. At sa pangkalahatan, Dante, kailan ba inaasahan natin na maglalabas ang COMELEC ng opisyal na mga talagang pinayagang tumakbo dito sa mga posisyon sa national election at sino yung idideklara na nuisance? Kailan yung official list ilalabas, Dante? Yes, Aga, batay sa ating nakuhang impormasyon, ilalabas siya ng Commission on Elections, batay na rin doon sa kanilang calendar of activities ay sa buwan ng Disyembre. Last na question, what happens to Batogo Tandem if BBM Inday will push through? Well, magandang tanong po yan. Ang siste lang po, di ko problema yun. Bahala sila. Diba? Mag-usap-usap sila. Wala namang di nadadaan sa maayos na pag-uusap, guys. Tingnan natin kung paano kakausapin Inday yung PDP laban. Kung gusto niya makipag-usap sa PDP, problema na nila yun. Kumbaga guys, ang interest ko lang, tumakbong Vice President si Inday. Presidente nga dapat nung una eh. Kanya lang, sabi niya ayaw niya mag-presidente. So Vice President na lang. Pero sinabi niya na kasi dati din siya tatakbong na presidente. May isang salita yung babaeng yung. So Vice President na lamang ending yan guys. So eksena,
yung as to whether ano magiging reaction ng PDP laban, guys, problema na ng PDP laban yun, hindi natin problema yun. Mga politiko yan, hayaan mo sila mag-away-away. Bilis, last question na, gandahan nyo yung tanong, iniintay ko. Mas may nagbibenta ng Bitcoin na wala. Okay, black user on Facebook. Okay, next. Alliance of HNP and Lakas CMD, posible substitution. Yes, actually, kung gusto niya mag-substitute as Vice President, kung pwede siya mag-Vice President under Lakas. Lakas po talaga, dahil nga yung nag-file na Vice President, EOC, Lakas. Kunin ko lang listahan, guys, ng yung nagpalista po ng Vice President Lakas, Control F Lakas. Ang naglista po ng Vice President ng for President, hindi yan. Yung Vice President. Lakas. Lakas CMD. Hold on. For President to, kailangan ko for Vice President, kulit nyo eh. Control F Vice. Eto, hanapin lang natin sa listahan ililitan ko yung yan ko. Okay, ganito. Ayan. Ayan, mas maganda. Okay, so Vice President, so si Lito Atienza, Rochelle David, Chuchuchu. Ang alam ko, may Vice President, ayun. Ayan, ang pangalan guys, Lyle Fernando Uy. Na basically, alam po natin, talo yan. So, pwede siya mag-substitute sa Lakas. Tapos, it also has to be noted, for President, meron din silang nag-file. Ana Capella Velasco, Lakas CMD. Alright? Pwede. So, kung ano gusto ni Sara, pwede niyang gawin. So, ayaw magbigay ng impormasyon, ha? So, gagawin na naman natin ng Marites Level Forensics. Okay. So, eto. Parang nataba ni Inday dyan. Wait. Ayan. Nakita niyo picture na palitan natin ng konti para masentro. Okay. Mag-adjust din niya maya-maya. Okay. Ito yung picture na ayan. Diba si Inday at saka si Mark Villar yan na Tapos, ako parang Marites Level Forensics no? So, ang unang trick dyan guys, titignan mo yung background. Nakita mo yung background? Medyo brown, ganyan-ganyan. Medyo may kembot sa kanan, may libro-libro. Tapos may brown na ganyan. Alam mo, unang sumagasa sa utak ko guys, sabi ko parang, ting. Tipi, may napuntahan ka na bang lugar sa Maynila na ganyan? Apparently, hindi siya bahay. Bakit? Kasi tingnan yung part na to. Ang mga bahay guys, yung mga social na bahay, kung bahay man to, social na bahay to. Yung mga bahay na social guys, walang gano'n, no? Nakita niyo yung part na yon? Wala sila yung mga tipong frosted glass tapos may nakasulat. Ang taki nun. Baka frosted glass, pero frosted glass na na may sulat gano'n, hindi. Ito, walang ganyan. Okay? So malamang nasa isa silang shop. Tapos, gano'n ko, ting. Oh, coffee. Guys, sa coffee project ito. Coffee project, ano yun? Coffee shop. Okay. So, coffee project. Branches. Okay, coffee project branch near me. Nakuha ngayon listahan ng mga branches. Tingnan nyo, ito yung mga listahan ng mga branches ng coffee project. Kasi parang vibes ng coffee project eh. No? Tapos, ito guys, Alabang, Antipolo, Bulacan, Butuan, Cabanatuan, Kawayan, CDO, Kembot. Ito yung point. Guys, sa buong listahan na to, walang Davao. Gets niyo? Walang Davao. So, ang Mindanao lang dito, Northern Mindanao, pero walang South Mindanao. Ano ba gagawin ni Inday sa Northern Mindanao? Wala naman. So, it strongly suggests na wala sa Mindanao si Inday. O di malamang nasa Luzon. Tapos, ginugal ko pa. Mali, sinearch ko pa yung kembot niya sa mga picture. Alright. So, ito yung coffee project, no? Tapos, scroll down. Meron dito eh. Ito. Wait lang. Ayan nakita mo? Merong pay here. Katabi ng picture nila ni Mark, may pay here, may si Manny Villar. Oh. Centrale. Guys, ang caption ni Manny Villar dito, fresh from Davao, thank you for the pasalubong, Mayor Inday Sara Duterte, some Davao coffee and Malagos chocolates. Ay, guys, parang ito sa mga mall nila Manny Villar. Guys, so nasa Maynila si Inday. So sabi ko, ano na ba? October 30? So 2 weeks, pwede, 2 weeks siya nandito. Baka nakikipag-meet, ganyan. Very interesting ito.
Nasa sentrale. Saan ba yung sentrale? Eh di ba yun yung mga nasa loob ng mall? Wala namang, ang pagkakaalam ko, wala namang sentrale Davao. Double check ko nga. Sentrale. Ano ba yun? Mercato? Hindi. Ano ba to? Central? Ano ba to? Basta, mukhang ano to, Maynila. May pay here. Ayun. Eastwood. Oh, tingnan nyo. Oh, hindi. Wala siyang gagawin sa Cebu. Walang ko. Guys. Wait nga. Wait lang. Wait. Hello, huwag mo lalakasan yung boses, baka mahuli ka sa mic. Okay, ganito girl. Nasa Manila si Inday? Yun lang gusto kong malaman. Okay, thank you very much. Yun lang man. Thank you. Okay. Okay, ganito guys, nasa Manila nga si Inday. Okay, so feeling ko, magka-substitute nga kaya. Sorry kailangan ko ng pasensya na po sa tinawagan ko kanina ha. Sabi ko, huwag mo masyadong malakasakan, baka mamalaglag ka. Kasi pag narinig yung boses, baka kilala nyo eh. So anyway, nasa Maynila nga si Inday. Ay, nakakaloka. Oh, ganda. Ganun po kalakas ang Marites 2022 powers ko. May updates in real time. So ngayon, ang tanong na lang, bakit siya mismo nasa Maynila? There are several possibilities. First, baka mamaya kailangan niya makapag-meet with government officials. That's already a given. But then, honestly, mas kailangan ng mga government officials in Inday kaysa kailangan ni Inday yung mga government officials. Gets niyo? Kung sa pecking order lang ng mga pasikatan ng government officials, parang nandun si Inday, lahat ng iba nandito. No, nandito. So ang punto, kung ganun lang din, ito yung mga nandito, yun yung pupunta kay Inday. Hindi yung si Inday pupunta pababa. So ba't ganoon? So ibig sabihin nun, I can only deduce na there is something important that Inday really has to do in Manila na hindi po pwede yung alternative na yung taga Maynila ang pumunta sa Davao. Okay. So kung ganun ka, ano yun? Ang nai-imagine ko lang honestly, pag-file ng COC, wala akong ibang nai-imagine. Siguro baka i-correct ako mamaya ng mga staff ni Inday. Pero kasi ang problema, hindi ko po pwede tanongin si Mayor Inday about that. Kasi magiging lang yan, gagano lang niya, sabihin niya, para kamukha ng dati sinabi ko, Mayor Inday, takbo ko ng presidente. Hi TP, good night. Bagano lang. So abangan natin ang susunod na kabanata, guys. Abangan natin ang susunod na kabanata dahil hindi ko kinakaya ito. So anyhow, question and answer muna tayo. Baka may mas maganda kayong tanong. Kasi may mga information inside my head na hindi ko alam kung paano ko i-organize dahil medyo nararattle pa ako ngayon dahil sa kanta ng musikero sa bukid. So with that said, sagutin ko muna yung mga questions ninyo. Baka sakali may maganda kayong maitanong, magkasilbi yung live ko ngayon. Okay, let's go. TP, nasa Manila si Inday para itaas ang kamay ni DPW. Gagawin nyo. Pwede na pumunta si Mark sa Maynila para gawin, sa Davao para gawin yun. Nasa Maynila nga daw, kinonfirm nga kayo mga arte. Ano yun? Si Mark Villar at si Manny Villar pareho nasa Davao? Si Manny Villar, papuntahin mo Davao? Kapo, labo nun. Next question. Ano po ba tatakbuhin niya? Ito may nagtanong, ano po ba yung tatakbuhin niya? Hindi ko alam kung ano yung tatakbuhin. So far, tatakbuhin niya, Davao Mayor. Pero nga, di ba marami nangungulit na maraming nangungulit na tumakbo siyang vice president o ay daw niya ng president sige ka walang pasagan ng trip. So anyway, Mayor Inday Sara. Okay. Tapos nandito sa punta tayo sa kanyang page, official page. Ang nawi-weirdohan kasi ko, ayan, so pinost niya yung picture na to. Bago diyan, may isda, yung Inday Sara Duterte ako. So yun yung mga supporter niya. Ang nakakaaliw, yung mga nasa baba, yung charity kasi, di syempre, salamat po sa charity, ganun yan. Ito, ba't yung sinishare pa rin to yesterday, 11 a.m. Sinishare niya pa rin tong mga kembot na to, guys. Yung mga video na Inday Sara movement. Kung hindi naman siya tatakbo, edi parang nanunundot ka na lang, no? Kung hindi ka tatakbo. Guys, mukhang tatakbo si bakla. Tapos nasa Maynila pa ngayon. Nakakaloka. So ano po, guys?